Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Shout out sa inyo lahat. So ngayon, try nating ayusin tong taw-taw na nabili ko sa may Santa Maria, Bulacan. A few moments later. Ayan. Shout out sa lahat ng angler. Ayan. Putol. So, ayun, gumikit sa palad ko. Dudugtungin ko na muna nang makita nyo. Ayan, ang isa, dalawa, tatlo, apat na putol to. Parang ano siya? Ano bang tawag dito? Taw-taw siya pero napuputol siya sa apat. Ang tawag sa kanya ay parang ultralight. Ayan. So, pakita ko sa inyo, ayusin natin yung camera. Ganyan, siguro pwede na yan. Ayan. Alright. Ayan. Pag dinudugtong mga yan, dinudugtong natin ha. Okay. Unang dugtong. So kinakailangan mga kabaliwas na pag idudugtong nyo siya, yung ano niya dito, may palatandaan din. Ito, dapat magkatapat para madaling ipasok. Ang galing nga ng pagkakagawa ng mga Hapon na yan eh. So nakaunang dugtong na tayo. Ito ganun din. Yan. May palatandaan din yan. Ayan. Tsaka ito. Ito. Kopya. Ayan. Susuot natin. Yung tali niya, ang pinakamainam, yun, pasok na pasok. Yung tali niya, pinakamainam, mga kabaliwasnan, ay nasa ano na po, nasa loob yung tali niya. Ito yung tali niya o sa loob. Yan. So doon ko ipapakita sa kabilang camera yung yung panghuli. Ayan, mahaba siya mga kabaliwasnan, no. So dito ko ito tatali. The next day. Morning mga kabaliwasnan, no. Kahapon ay hindi tayo nakapamingwit kasi nasa Call of Duty tayo, no? So kagahapon kasi may inayos akong taw-taw na binili ko nga sa Santa Maria, Bulacan na naayos ko yung lalagyan niya sa baba, yung puluputan niya. Pero nung chinik ko yung yung tali niya is mahuna na. And nagkaroon pa ng problema siya. Sa loob kasi nakalagay yun eh, yung tali na yon. Naputol, kaya problemado ako kung paano ko maibabalik sa original na posisyon. So dala ko ngayon yung taw-taw at yun uli ang pagkakaabalahan ko ngayon mga kabaliwasnan. Ito. Ano to? Kawayan to. Ayan. Nabili ko to sa Santa Maria, Bulacan. So Japan surplus. And natuwa lang kasi ako. Kawayan siya na parang ultralight na nadudugtong ng apat na dugtong. Actually, 2 piraso to eh. So, ang bibigyan pansin ko muna yung mahaba. So, ayan, since na hindi pa naman tayo nakakapamingwit at natatapos ko lang mag-upload nung sa DIY floater ko, ito naman yung susunod natin. So, ayan. Fishing accessories, taw-taw to mga kabaliwasnan. So, ayan, pagkaabalahan ko to kasi wala naman akong ginagawa ngayon eh. Ayan. So, ayan. Ikabila lang natin yung camera, no. Ayan mga kabaliwasnan. So nagdala pa din ako ng linya kasi yung linya nga nito ay medyo mahuna na. Kaya susubukan kong papalitan kung kakayanin. So ito. And hindi ko alam kung saan ko magagamit to. Ayan. Rod siya na maliit. Tapos may dala din akong cutter. So nanghiram ako doon sa shop. Ito yung taw-taw na iniika ko sa inyong nabili ko. Ayan. So maganda to mga kabaliwasnan kasi kawayan niya. So siguro kahapon nakita nyo naman yung ko eh. Ayan o.
Nabili ko to sa Japan Surplus, dalawa. Ayan. Dito. Ito yung maliit. Ito yung malaki. So doon muna tayo sa malaki. So yung gusto kong masolusyonan dito mga kabaliwasnan ay yung dulo. Sapagkat natanggal nga siya sa pagkakaano eh. Natanggal po siya sa lagay sa loob. So papakita ko sa iyo kung anong diskarte niya. Maganda siya. Kasi ngayon ako nakakita ng ganitong taw-taw na kawayan siya. Native na kawayan. Tapos nababahagi pa ng 4 na piraso. Nababahagi siya ng 4 na piraso. Ayan. So sana magawa ko siya ng pamamaraan para kahit pa paano pag nag-fishing ako, magagamit ko na. Ayan. Sana so ang nagka-problema kasi mga kabaliwasnan, itong dulo na to, dito nakapasok yung yung kanyang nylon lang eh, pangit siguro pagka braided kasi ayan po yan nakasuot yan dyan yan, ayun yung tali kulay itim, ayan doon sa mga butas na to, doon nakasuot yung tali niya. So dito yan. Ang problema kahapon nung paglalagay ko ay nagka-problema, kaya yun ang gagawa natin ng pamamaraan ngayon. Okay, so itong tatlo na to, tatlo pa to, isa, dalawa, iisa lang yan, dugtong-dugtong yan. So ito muna dulong to, ang gagawa ko ng pamamaraan. Pag napalabas ko itong nylon na to, dito sa dulo na to, okay na yon, accomplishment na. Alright, putulin ko to dito. Baliwasnan, wala na talaga, no choice, pinutulan ko na hanggang dito. Pwede pa naman to, medyo maliit pa naman. O yan, so at ito palulusutin na natin dito ganyan, hindi magkaigi. Yan. Pinutulan ko na, maliit na masyado. Yung bukas, dami ko nang mga kabaliwasnan. Ayan, muntik nang hindi magkaig kanina, pero ito naman na ngayon. Ito ang pagpupuluputan yan. So ito na, itali ko na lang dito yan para mas malupit, ika nga, ayan, tinatali ko na dito kasi taw-taw nga ito eh. Ayan, ganyan na lang tali, bahala na yan. Ayan, so yung pinakandulo niya, ito yung nylon natin, number to eh, 0.33 mm. Ito yung sinabit natin dito kasi yung original nito, yung kulay itim, dinismantling ko na, hindi na po pwede. So katakot-takot na putulan, nakala ko hindi magkakaigi, pero at the end of the day nagkaigi naman. Teka lang, kunin ko lang.
para mapakita ko sana sa inyo na mas maayos. Mga kabaliwasan, ito yung pagtatapos. Grabe, ang hirap. So, kabaliwasnan, yan ang haba niya, no? Yan, taw-taw na yan. Yan yung ni-repair ko. Ayan, no? Haba. 1. So yun, kung hindi ko pala ito pinutulan, mahigit 10 feet. So ayan o. So yung mga kabaliwas lang dyan, nagtatapos yung ating napakahaba at napakasakit sa ulo na ano, na binili kong taw-taw na ito na kawayan. Pero ano pala to? Napuputol nga ito. So yung isa nito pakita ko sa inyo ha. Yan. Pag dinismantling yun mga kaibigan, mga ganito yung kahaba lang. Dalawa kasing piraso to eh, nabili ko sa ano, sa online, Japan Surplus dyan sa may Santa Maria, Bulacan. Ito. Pag dinugtong ko to, maikli lang to ng konti. So ganito din yan. So yun lang mga kabaliwas lang, sana magamit ko nito sa susunod na pag-fishing adventure. Magandang tanghali sa inyo lahat. Pasensya na dun sa makulit nating videos, ano? At least na-update ko kayo dito sa akin na baliwasnan. Baliwasnan kasi ang tawag nito sa amin, rod na bamboo from nabili ko sa Japan Surplus. Yun lang, magandang tanghali. If you find the one, you should never give her up.